Kilalanin ng mga senador na nakapasok sa top 12 ng 2025 senatorial elections. Number 12, Amy Marcos. Si Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romualdez Marcos, ang panganay na anak ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at socialite at former First Lady Imelda Romualdez. Dati siyang namuno bilang representative ng 2nd District ng Ilocos Norte at governor ng Ilocos Norte. Pero nagsimula ang karera niya sa politika noong martial law regime, kung saan siya naging chairperson ng Kabataang Barangay Foundation, naging consultant to the Minister ng National Media Production Center sa Quezon City, at Director General ng Experimental Cinema of the Philippines. Nanalo si Amy ng 3 termino sa mababang kapulungan at nahalal sa Senado noong 2019 elections. Dating kolumnista si Amy ng Manila Bulletin, publisher ng Filipino Film Review, publisher at editor ng Kabataang Barangay Foundation, at special consultant sa chairperson ng board ng BBC2, RPN9 at IBC13. Siya rin ang producer ng Metro Magazine. Ikinasal siya sa golf player at dating professional basketball coach na si Tommy Manotoc. Kontrobersyal ito dahil walang divorce law ang Pilipinas at hindi kinilala ang diborsyo ni Manotoc sa Dominican Republic sa asawang si Aurora P1. May 3 silang anak, sina Fernando Martin Oborgi, isang commercial model at club DJ, Ferdinand Richard Michael o Mike, isang abogado, at Matthew Joseph o MJ, at nanunungkulan na gobernador ng Ilocos Norte. Number 11, Lito Lapid. Si Manuel Lito Mercado Lapid ay isang Filipino actor, director, and politician na nagsisilbing senador noong 2004 hanggang 2016 at noong 2019. Sinimulan niya ang kanyang karera sa politika sa Pampanga na nagsilbing vice-gobernador at gobernador. Tumakbo siya bilang alkalde ng Angeles City noong 2004 elections, ngunit tinalikuran ng kanyang mga plano at tumakbo bilang senador. Siya ang naging chairman ng Senate Committee on Tourism and Cooperatives. Nakuha niya ang kanyang 3 non-consecutive o hindi magkakasunod na termino noong 2019 bilang senador. Si Lapid ay kasal kay Marisa Tadeo at mayroon silang 4 na anak kabilang si Mark Lapid. May anak din siya sa dating supermodel na si Melanie Marquez na si Manuelito. Nagkaroon din siya ng anak sa dating aktres at singer na si Michelle Ortega, si Isabel Ortega. Number 10, Camille Villar. Si Camille Aguilar Villar Genuino ay isang Filipino politician at television personality na kasalukuyang miyembro ng House of Representatives para sa Las Piñas. Siya ay nagsisilbi rin bilang Deputy Speaker. Nag-aral si Villar ng Business Management sa Ateneo de Manila University at nakakuha ng master's degree sa Business Administration mula sa IESE Business School sa Barcelona, Spain. Isa siya sa mga co-host ng Will Time Big Time at Wawa Willie ni Willie Revillame. Ikinasal siya kay Erwin Genuino, anak ni dating PAGCOR Chair Efrain Genuino, at 2010 Makati mayoral candidate noong 2012. Mayroon silang 2 anak. Siya ay pamangkin ng dating mayor ng Las Piñas na si Vergel Aguilar, na ikinasal sa incumbent mayor na si Imelda Aguilar. Nagsilbi siya bilang COO ng Brittany Corporation, isang subsidiary ng Vistaland, at managing director ng Vistaland. Noong July 10, 2020, kabilang siya sa 70 representatives na bumoto upang tanggihan ang pag-renew ng broadcast franchise ng ABS-CBN. Muli naman siyang nahalal sa kanyang 2nd termino bilang congresswoman noong 2022 at naging deputy speaker muli para sa 19th Congress. Number 9, Pia Cayetano. Si Pilar Juliana Shram Cayetano ay isang Filipina politician, lawyer, economist, athlete, and television host na naglilingkod bilang senador mula 2004 hanggang 2016 at 2019. Siya ang kinatawan ng 2nd District ng Taguig mula 2016 hanggang 2019 at isa sa mga deputy speakers. Ginawaran siya ng Rizal Women of Malolos Award ng Order of the Knights of Rizal. Ang kanyang ama ay ang yumaong dating senador na si Rene Cayetano. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Alan Peter, ay nanunungkulan din bilang senador at dating kumatawan sa distrito ng Taguig Pateros at naging Speaker of the House of Representatives noong 18th Congress. Ang isang nakababatang kapatid na si Rene Carl
ay dating konsehal ng Muntinlupa. Ang kanyang bunsong kapatid na si Direk Lino ay naging alkalde ng Taguig. Hipag naman niya ang kasalukuyang mayor ng syudad na si Lani. Responsibilidad niya ang pag-akda sa Expanded Senior Citizens Act, Expanded Breastfeeding Promoting Act, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, at ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Law. Isinulong din niya ang pagsasabatas ng Magna Carta of Women. Nakuha niya ang kanyang Law at Economics degree at cum laude siya sa UP. Si Pia ay isang runner, cyclist at triathlete. Siya ay kasalukuyang isa sa mga host ng GMA Public Service Program na Cayetano in Action kasama si Boy Abunda. Number 8, Tito Soto. Si Vicente Castelo Soto III ay isang Filipino politician, actor, entertainer, and athlete na nagsilbi bilang 23rd Senate President. Naging Senate Majority Leader and Senate Minority Leader din siya. Pinamunuan din niya ang Dangerous Drugs Board sa loob ng isang taon noong 2008 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Naging vice-alkalde rin siya ng Quezon City. Siya ang ikatlong miyembro ng kanyang pamilya na pumasok sa Senado pagkatapos ng kanyang grandfather Vicente Soto at grand-uncle Filemon Soto. Naging chairman siya ng Senate Committee on Rules and Senate Committee on Ethics and Privileges. Ikinasal siya kay Helen Gamboa, isang beauty queen, actress at mga awit. Mayroon silang 4 na anak, sina Apples, Lala na siyang kasalukuyang MTRCB chairwoman at dating 6th District Councilor ng Quezon City. Gia na muling nahalal bilang vice-alkalde ng Quezon City. At si Shara na isang singer, actress at fitness enthusiast. Si Tito Sen ay isa ring reservist sa Philippine Army mula noong 2013 na may ranggong Lieutenant Colonel. Bago iyon ay naglilingkod siya sa Philippine Constabulary kung saan siya ay isang major. Naging chairman din siya ng Philippine Bowling Federation o PBF. Number 7, Ping Lacson. Si Panfilo Ping Morena Lacson Sr. ay isang Filipino politician and police general na nagsilbi bilang senador sa loob ng 3 termino. Naging Director General din siya ng Philippine National Police. Nagkaroon si Lacson ng malaking partisipasyon sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Erap sa pag-alis niya ng police support sa administrasyon. Itinalaga si Lacson pagkatapos ng kanyang unang 2 termino sa Senado ni dating Pangulong Pinoy bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery noong December 2013 at pinangunahan ang management and rehabilitation efforts ng mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2004, 2016 at 2022, subalit hindi pinalad na manalo. Kaya naman nagdesisyon siyang bumalik sa Senado. Number 6, Rodante Marcoleta. Si Rodante Dizon Marcoleta ay isang Filipino lawyer at politician na nagsisilbing kinatawan ng Sagip Party List mula noong 2016. Siya rin ay dating House Deputy Speaker ng 18th Congress. Pero bago pa siya maupo bilang kinatawan ng Sagip, una muna siyang kumatawan sa party list ng Alagad. Kilala siya sa pagsusulong ng pagbabawas ng budget ng Commission on Human Rights sa 1,000 pesos o katumbas ng 1,155 pesos noong 2021. Siya ang may akda ng landmark law ng Magna Carta of the Poor na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong April 2019. Isa siya sa mga vocal detractors ng ABS-CBN at isa sa 70 representatives na bumoto para permanenteng tanggihan ang pag-renew ng prangkisa ng network. At responsable rin siya sa pagwawakas ng landmark partnership deal sa pagitan ng ABS-CBN at TV5. Noong September 2024, pinatalsik siya sa 5 komite ng mababang kapulungan dahil sa aksyon na sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang pagsisiyasat ng Kamara, sinabi naman niya na walang West Philippine Sea, na isa lamang itong pagtatalaga at created by us at hindi lumalabas sa mga mapa. Pagkaraan ng ilang araw, binawi niya ito. Number 5, Kiko Pangilinan. Si Francis Pancratius Kiko Nepomuceno Pangilinan ay isang Filipino lawyer, politician and farm owner na nagsilbi bilang senador ng ilang termino. Siya ay naging Senate Majority Floor Leader mula 2004 hanggang 2008. Nahalal si Kiko bilang pinakabatang konsehal ng Quezon City noong 1988 na kumakatawan sa ika-4 na distrito.
Si Pangilinan ang pangunahing may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act No. 9344. Nilikha niya ang Judicial Executive Legislative Advisory and Consultative Council. Pinamunuan din niya ang Senate Committee on Agriculture. Na-appoint siya ni Pinoy bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization at pinangunahan ang National Food Authority, National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, at Fertilizer and Pesticide Authority. Inihain din niya ang Senate Bill No. 264 upang tukuyin at ipagbawal ang mga political dynasty sa public office. Si Kiko ay nagtapos sa University of the Philippines College of Law at sa Harvard Kennedy School na may master's degree sa Public Administration at may general average ng A-. Number 4, Erwin Tulfo. Si Erwin Teshiba Tulfo ay isang Filipino politician, news anchor and columnist. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawan para sa ACT-CIS party list at Deputy Majority Leader. Dati siyang Secretary ng Social Welfare and Development bago maharang ang kanyang appointment ng Commission on Appointments. Nagtrabaho si Erwin bilang news reporter ng ABS-CBN at nag-anchor ng iba't ibang news programs tulad ng TV Patrol at Pulso at nag-host ng iba't ibang mga palabas. Naging host din siya ng PTV's primetime news program Ulat Bayan, Tutok Tulfo, T3 Alliance, at anchor ng news program Aksyon. Nakilala ni Tulfo ang newscaster na si Karen Padilla sa ABS-CBN noong 1990s. Nakalaunan ay pinakasalan niya. Mayroon silang 2 anak na babae. Noong 2022, inamin niya na mayroon siyang kabuuang 10 anak sa 4 na babae. Noong October 2024, inilista ni Tulfo si Rizalina Aquino bilang kanyang asawa sa kanyang COC. Number 3, Bato de la Rosa. Si Ronald Marapon de la Rosa ay isang Filipino politician at retired police officer. Nagsilbi siya sa ilalim ng Administrasyong Duterte bilang hepe ng PNP na nangangasiwa sa war on drugs. Naglingkod din siya bilang Director General ng Bureau of Corrections. Sumali siya sa puwersa ng pulisya noong 1986 bilang isang tenyente sa Philippine Constabulary sa Davao City. Naging Chief Inspector at Staff sa Police Regional Office Davao at naging Police Provincial Director ng Compostela Valley. Naging Police Director din siya ng PNP at Camp Crame. Pinili siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang PNP Chief noong May 2016 at na-promote bilang Director General. Nag-aral siya sa Mindanao State University para sa Bachelor of Science degree in Public Administration. Mayroon siyang Master's degree in Public Administration at PhD sa Development Administration mula sa University of Southeastern Philippines sa Davao City. Number 2, Bam Aquino. Si Paulo Benigno Bam Aguirre Aquino IV ay isang Filipino politician and social entrepreneur na nagsilbing senador mula 2013 hanggang 2019. Nakibahagi rin siya sa ilang documentary at films at naging presidente ng social enterprise na Microventures Inc. Namuno siya sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship at Committee on Youth. Naging chairman siya ng Committee on Science and Technology at principal sponsor ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayon na ma-institutionalize ang libreng matrikula sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Naging chairman siya ng ASEAN Ministerial Meeting on Youth, ambassador ng Haribon Foundation, member of Asia Society's Asia 21 Young Leaders Forum, board member ng Rags to Riches and the Coca-Cola Foundation, at president ng Tayo Foundation. Bago pinasok ang politika, si Bam ay isang host ng talk show na Breakfast at youth-oriented debate show na Why Speak na napanood sa Studio 23 at ABS-CBN show na Startup. Binalak niyang tumakbo muli bilang senador sa 2022 elections pero mas pinaboran ang pagkuha sa kanya bilang campaign manager nang tumatakbo sa pagkapangulo na si Leni Robredo. Valedictorian si Bam sa Ateneo High School at graduated summa cum laude na may Bachelor of Science in Management Engineering degree mula sa Ateneo de Manila University. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila Law School at lumahok sa Executive Education Program on Public Policy and Leadership sa Harvard Kennedy School sa Estados Unidos. Number 1, Bongo. Si Christopher Lawrence Bong Tesorogo ay isang Filipino politician na nagsisilbing senator mula pa 2019.
Kumuha siya ng management degree sa De La Salle University. Ngunit kalaunan ay nagtapos sa Ateneo de Davao University na may bachelor's degree sa marketing. Dati siyang nagsilbi sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Assistant to the President at head ng Presidential Management Staff. Tinawag din niya ang kanyang sarili bilang all-around utility man ni Duterte. Itinalaga rin siya bilang Special Assistant to the President at naatasang magbigay ng pangkalahatang pangangasiwa sa Presidential Management Staff. Itinayo niya ang mga malasakit center sa buong Pilipinas. Noong September 21, 2021, ang Republic Act No. 11590, ang batas na nagpapaligal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, ay nilagdaan ni Pangulong Duterte. Si Bongo ay bumoto pabor sa batas. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo rito? Don't forget to comment below.